fam, welcome back to another vlog. So, Vlogmas Day 6 na natin. And 7:20 na ng umaga ngayon. And for today, babiyahin na tayo papuntang Vienna, Austria. So, 9:20 ang sakay natin, fam. So, sasakay tayong bus papuntang Vienna mula dito sa Dresden HBF or Hauptbahnhof. So, nagbook ako ng bus, fam, sa Flixbus. It's a bus company dito sa Germany. And ang binayaran ko ay 49.7 euros. So, 7 hours ang babiyahihin natin ng bus mula dito sa Dresden. And tinignan ko yung option ng tren. Ganun din, fam, nasa 7 hours din. Tapos magta-transfer ka din. Kaya naisip ko, mag-bus na lang tayo para isang diretsyo lang papuntang Vienna. So, ready na tayong umalis. Ito na yung gamit natin, fam. Again, siniksi ko na lahat sa maleta. Binawasan ko yung laman ng backpack ko kasi ang sakit sa likod nung mabigat yung backpack habang pumabiyahe. So, binawasan ko pa siya, tapos siniksi ko pa siya dito sa maleta. Nagkasya pa naman. So, at least, konti na lang yung laman ng backpack ko. Madali na siyang dalhin. So, suot lang ulit natin yung ating GU na coat. Combination with our fleece na Uniqlo. Nalaban na yan, fam. Nagpa-laundry ako pagdating ko pa lang dito nung isang araw kasi nga may mga uulit-ulitin ako. Anyway, ready na tayo umalis. Wala tayo nakalimutan. Check. Ito na dala natin. Yung backpack, pwede siyang ganito. Yan. Tapos usually, papatong ko lang siya ng ganito. Pinapasok ko siya dito sa handle. Tapos yan. Yan lang siya. Pero kung kailangan natin buhatin, mabubuhat naman natin. So this is our get up. Biyahe na tayo papuntang Vienna. So let's say goodbye to Germany. Again, na-enjoy ko yung mga spots na pinuntahan natin dito sa Germany, no? But yeah, it's time to go to Vienna. Austria naman tayo. Let's go. Baba na tayo. Sasakay tayo ng tram papuntang Dresden Hauptbahnhof. Tapos, nandun na yung bus. Alright, we're out and about. Good morning, Germany. Ang ganda ng kalangitan, no? Parang magsa-sunrise na. Anyway, naka-check out na ako, fam. And nagbayad ako ng 16 euros city taxes. No, yun pala ang dapat nyong i-take note, no? Usually sa mga booking natin ng hotels, hindi kasama yung city tax. Dito mo na siya babayaran. Tapos, depende sa hotel kung magkano yung city tax. Dito sa pinagstayan natin sa Hotel Indigo, 6% per night yung city tax. So, total nun ay 16 euros, no? So, yun. It's one thing na kailangan yung paghandaan din para hindi kayo ma-surprise sa mga hotels dito sa Europe. Tapos, sabi niya, do you need anything? Do you want me to call you a taxi? Sabi ko, no, I'm just gonna ride the tram. Tapos, tinignan niya yung maleta ko. Sabi niya, oh, okay. Tapos, parang medyo nahiya siya. Sabi niya, yeah, the tram is very near. You can just, you know, carry your luggage. Ganon. Akala niya magta-taxi ako, no? Ano lang tayo, tram. Malapit lang naman eh. Tsaka, yung tram diretso na dun sa station. Alam nyo, parang madulas-dulas. Ayan, no, may mga part na madulas. Kasi, naninigas na yung daanan. Parang may frozen. Eh, nakikita niyo yan, fam. Hindi naman nag-snow, pero parang nag-freeze yung daanan. Ganon. Kasi tignan niyo yung mga dahon, oh. Namuti na sila sa sobrang lamig, no? Ayan, oo nga. Nagyelo nga yung daan nung nailawan kanina, kumikinang. Pero hindi naman nag-snow, no? Or nag-snow siguro nang hindi natin alam. Anyway, halika na. Lakad na tayo. So, sinearch ko kasi, pwede naman pala tayo mag-tram. Nung papunta kasi natin dito, nag-S-Bahn tayo, diba? Sa taas. So, ang hirap magbitbit ng maleta. Pero dito sa tram, kasi madali lang, nasa kalsada na siya. Tapos sa tram, pwede kang bumili ng ticket sa loob na mismo ng tram. Kailangan mo lang hanapin yung ticket machine sa loob ng tram. Yan, tignan nyo, may ilawan, no? Oh. Nag-yellow na siya. Let's say goodbye to our area, Meaty area. So, diretso doon yung Old Town. #JM recommends itong Hotel Indigo, fam. Kasi maganda, malinis. Yun nga lang, wala siya sa center. Nasa 15-minute walk, pero okay lang. Ayan yung madulas eh, yung ganyan, no? Sayang naiwan ako ng tram, fam. Kakaalis lang. Ang next tram is in 25 minutes na. So, mag-S-Bahn na lang tayo dito sa taas. Good thing, dito lang din yung S-Bahn station sa taas lang. Ayan, oh, Dresden Mitte. Let's go. And then, ito yung bilihan ng ticket. Bili tayo. Ayan, Dresden HBF, 3.4 euro. Tapos, pwedeng pay by card. Yan na, okay na. So, dalawang ticket yung mapiprint. Isang resibo, isang ticket mo. Yung ticket, kailangan ma-validate yata doon sa taas. Ayan, dito tayo. Platform 2. Darating yata in 2 minutes. Tapos, mag-validate na tayo dito. Ayan na.
Tapos papunta sa Dresden Central Station. 4 minutes lang ang biyahe. So madali lang, 'di ba? Okay din naman ang S-Bahn or itong taas na train. Basta may elevator. Meron naman kahapon, yun nga lang sira, 'di ba? Eh nahirapan tayo. Pero kung di naman sira, okay din naman talaga yung ganito. So may gap lang siya. Kailangan buhatin yung maleta. Alright, dito na tayo sa Hauptbahnhof Station. 4 minutes nga lang yung biyahe. Ayun o, DB train siya. The train company dito. Baba na tayo. 9:20 pa yung sakay natin ng bus. So maaga pa tayo, meron pa tayong 1 hour and 20 minutes para mag-breakfast. Pinlano ko talaga maaga dito sa station para relax tayo. Ang ganda ng Christmas tree dito sa Dresden Station. Kabili na ako ng kape natin, Americano. Tapos bili tayo ng tinapay dito sa Le Crobag. Ito bilhin natin, butter croissant, 2 euros each. Isa lang, malaki na yung croissant nila eh. Nabili din tayo ng choco croissant, pang baon. Alright, nakita ko na yung bus stop natin. Ayan, may nakalagay na Flixbus. Tapos doon sa mobile app ng Flixbus, nakalagay din naman yung details ng ticket. Tapos may i-click ka doon para makita mo yung location ng pick up. Ito na yung lumabas. So may note lang dito, for international travel, please present your valid travel documents and tickets at check-in. Kailangan passport and ticket. Meron silang office dito. Magtanong tayo. So galing na ako sa office ng Flixbus. Minake sure ko lang kung ito ba talaga yung stop. Yes, kinonfirm naman nila na ito daw yung bus stop natin. Maaga pa, 8:35 pa lang, 9:20 pa yung sakay natin. So umupo muna ako dito, may waiting shed naman dito. Kain muna tayo ng croissant. Ganito pala itsura ng bus, pero ito is ibang bus siya, double decker bus. Ayun yung Flixbus, yung kulay green, double decker din siya. So kapag nagpa-reserve ka ng ticket sa online, may seat number ka na rin pipiliin. So tayo, may sure naman na may seat tayo sa loob. Kain tayo, croissant. Ang sarap, sobrang battery. Sarap, hindi ko na-expect. Yun yung bus natin, fam, bus 60. Ready natin yung passport. Kailangan i-present dito, sama ng ticket. Okay, nalagay ko na yung maleta doon. Tayo sa taas. Okay, nakasakay na tayo, fam. Ito na yung seat natin. So, dito sa upuan natin, may charging port naman. Sakto, may dala akong charger. Dito tayo sa window seat. Ayan, dito tayo. Inubad ko na yung aking wool coat. Tinila ko tong fleece para komportable tayo dito sa loob. So, yung maleta, ando na sa baba. Yung backpack ko, dito sa taas. 6 hours and 20 minutes pala yung biyahe natin. Dadaan yata ito ng Prague. Kasi pakita natin yung map dito. So, yung biyahe natin mula Dresden, papuntang Vienna. Ayan, dadaan siya ng Prague. So, isang oras na tayong buwang biyahe, fam. And nandito na tayo sa Prague. Ito pala ang Prague, no? Grabe, isa sa mga pangarap kong puntahan ito. Yun nga lang, hindi siya kasama sa itinerary natin for this trip. So hopefully next time, ma-visit natin siya ng hiwalay.
So nasa kalagitnaan na tayo ng biyahe. May driver change lang na ginawa and may 15-minute break. So nag-take out na ako sa KFC. May KFC dito. Nag-take out ako ng wraps tsaka fries for our lunch. Tapos in 10 minutes, balik na ulit tayo sa bus. Ayan, tayo natin yung order natin. Alright, got our takeaway. Balik na tayo sa bus. 5 minutes na lang po. Pero may mga tao pa dun. Yan yung bus natin, oh. Nandito tayo sa Czech Republic. Ito yung order ko from Kentucky wrap. Tsaka French fries. And Pepsi. Laki pala ng wrap, no? Sarap. Medyo spicy. Ang sarap. May chicken, may bacon, may cheese, mayo. Sarap. So update 4:14 na ng hapon. Ngayon malapit na tayo. Parang in 15 minutes darating na tayo. Hindi ko akalain na abuti na pala tayo ng dilim sa biyahe. Kasi according sa ticket, parang 3:20 darating na tayo. Delay tayo ng mga 1 hour. Nahihilo na ako. Hindi naman ako mahihiluin sa mga gantong biyahe. Pero maybe because kumain tayo ng KFC. After kumain ng KFC, ayan, parang nahihilo na ako. Okay lang, malapit naman na. Okay fam, welcome to Vienna. 4:30 na ng hapon ngayon. And kabababa lang natin ng bus. Alam nyo ba dito sa Flixbus, ikaw din na magbubuhat ng maleta mo. Ikaw yung mag-aangat. Ako yung nag-angat kanina. Ikaw din magbababa. Kanya-kanyang effort to, no? So yan, nabuhat ko naman ng matiwasay yung aking maleta. Kahit na sobrang bigat. Ngayon, nandito tayo sa Erdberg Station. Dito ang babaan ng bus. Alam nyo, parang mas cheaper option nga yung bus kaysa sa train. Kasi remember, parang nung nagbubook ako, pwede naman yung train, may isang transfer lang. Pero mas mahal yata siya. Kaya pinili ko yata yung bus. So yung babaan ng bus is sa Erdberg, Vienna Erdberg. And ngayon, pwede na tayo sumakay ng U-Bahn dito, papunta sa hotel natin. Ayan siya. Erdberg. Tapos, ayan yung bus na sinakyan natin. Grabe, after ko kumain ng KFC, parang saka ako nahilo dun sa bus. Buti na lang 1 oras na lang yung binyahin natin mula sa KFC. Ay, sira ba to? Ay, hindi. Okay naman. Transparent lang talaga siya. Nakakatakot tignan. Ayan. So, ang sabi sa Google Maps, U3 ang sasakyan natin. O Takring. Tapos, ride 11 stops. Okay. Papunta doon sa hotel natin. Bili ulit tayo ng ticket dito. Pwede rin credit card, 2.4 euros. Parang yung sa dividend. Pero dito, VOR or VOR. So, here's our ticket. Tapos, pwede ka na mag-validate dito. Validate natin dito. Okay. O diba, dito rin sa Vienna, open gate sila. Hindi katulad sa atin na sarado, no? But then again, as responsible tourists, always buy your tickets and don't forget to validate para walang maging problem. Ito na ang platform. Yung train natin, sakto. Every 4 minutes dumarating. Wow, ito pala ang tren ng Vienna. Ayan, makakasakay na tayo. Pipindutin mo din katulad nung sa Germany. Pero automatic din siya paminsan or madalas. Ito yung route natin. Ride 11 stops. 14 minutes yung biyahe. Kababa na ako ng tren. Nandito na tayo sa West Bahnhof Station. Ito yung station na malapit sa hotel natin. Actually, paglabas nga natin ng station, 100 meters na lang andyan na yung hotel. Ito siya. Ganito pala ang station sa Vienna, Austria. Dito rin sa station may mga ATM, oh. So kung kailangan nyo ng euro, ayan. Tapos ito yung bilyan ng ticket. Madali lang bumili ng ticket from, very straightforward. Pwedeng cash, pwedeng credit card. Pero ang gamit ko yung GCash Visa. Ang taas.
ganda pala dito eh. Paglabas ng station, shopping mall agad. New Yorker fam, oh. Ang dami nilang panlamig, oh. Oh, 49 euros lang, oh, yung ganyang coat. Mura, no? Parang na-distract agad ako sa mga shoppingan eh, no? Check-in muna tayo ng hotel. So, nakaakyat na tayo dito sa West Banov Station. Ang ganda, isa siyang malaking station. Maraming kainan, shopping. O, diba, ang laki niya. Ang cute ng bilihan ng bulaklak, oh. Yan, dito na yung hotel natin, fam. Paglabas. Ay, ang ganda naman ng Christmas tree nila. Wow! We're in Vienna, Austria. I'm so happy, fam. Isa itong Austria sa mga bansang gusto ko talagang puntahan dito sa Europe. And we're here. Thank you, Lord. Maganda ng Christmas tree. Thank you, Lord. Grabe. I'm so happy. Anyway, ito yung hotel natin, fam. Motel 1. Ayan. Motel 1, Wien, West Banov, no? Nakita natin itong Motel 1 sa Dresden, di ba? Yung hotel na malapit doon sa center. So, ayan. Ito yung napili nating hotel for our Vienna trip. Check-in tayo. Grabe, ang bilis ng check-in process dito. Pinakita ko lang yung passport ko. And then yun na. Ang cozy dito sa kanilang lobby. Second floor. Okay, check-in na tayo. 5:05 PM. Ang dami ko pang gagawin. Mag-review pa ako ng vlog. Mag-share pa ako ng mga files. Wow. Grabe, no, busy. But yeah, gaya nga sabi ko, we're busy but we're grateful that we are busy. And happy naman ako sa ginagawa ko kahit na pressure. Anyway, hindi ka na. Ay, ang bango na ang hallway. Here's our room. Hello. Hey, welcome to our room. Dito sa Vienna. Grabe. Halos isang buong araw tayong bumiyahin, no? Ganon siya. Bigyan ko kayo ng quick room tour. Okay, ito na ang ating pinto. So, here's our toilet. Ayan, oh, malinis. Shower area. Okay. Tapos, lavatory. Hair dryer, fresh towel. Simple lang, no? Tapos, ito na agad yung room. 'Di ba? Gusto ko yung mga ganitong size lang ng room, no? Here's our bed. Ang cute ng design ng wall. Ito yung sabitan ng coat. Tapos may mirror. And then, meron tayo po andito. Ang cute ng safety deposit box, oh. Parang siniksik talaga dito sa space na to. Mabubuksan ba to? Ito. Ayan. Mabubuksan naman pala. Tapos, I guess, pwede pa tayo maghang ng mga clothes dito. Okay? Tapos, TV. Tapos, meron tayong window. Pero, pader. Ayan, oh. Ayun naman yung labas. Okay. Makikita naman natin kung maaraw na ba, kung umuulan. Pero yun nga, wala tayong view ng window. So again, ang name ng hotel ay Motel 1 Wien West Banov. Lagyan natin dito. Yung price per night na pa din yung mabook. Andyan na rin. Teka, nabubuksan ba to? Okay. Ayan pa pala. Di pala natin nabuksan lahat ng ilaw. So mag-ayos na muna ako ng mga gamit saglit. Ayusin ko rin yung mga files. Balikan ko kayo maya-maya. So time check, 6:20 na ng gabi and ready na tayong lumabas. Nagawa ko na lahat ng kailangan kong gawin. Ang bilis ng internet dito, na-send ko na lahat ng files kay editor din. Tapos na-ice ko na yung mga damit. May mga i-hand wash ako dito mamaya. Kasi we're gonna stay here for 2 nights. And pwede tayo mag-hand wash, no? Kasi sa susunod na bukas pa naman tayo mag-check out. Matutuyo pa to overnight. Yung mga pinalaundry ko lang kasi yung mga mabibigat lang. Tapos yung mga maliliit, pwede naman i-hand wash dito. Matutuyo naman yan sa toilet. Anyway, labas na tayo, fam. Ngayon pupunta tayo sa main Christmas market dito sa Vienna. Ang Rathausplatz Christmas Market. Yung Rathaus is the new town, diba? So sa new town, sa harap nun, nandoon ginaganap ngayon ang main Christmas market dito sa Vienna. So sasakay lang tayo ng U-Bahn ulit, pero malapit lang. Parang 2 stops away lang yun mula dito. Pero kung lalakarin, nasa 30-minute walk. Nisip ko nga maglakad eh, kaso parang mas okay na sumakay para mas makalibot tayo ng market ng mas maaga. Okay, let's go. Kalabas na ako. Alam nyo, fam, I noticed na mas bearable ang lamig ngayon dito sa Vienna kesa nung nasa Germany tayo. 6 degrees ngayon, feels like 7. Hindi siya freezing cold, no? Pero malamig siya. Ngayon, sakay na tayo ng U-Bahn papunta sa station na malapit doon sa main Christmas market. Yan, kung saan tayo galing kanina, doon lang ulit tayo sasakay. U3.
tayo sa Vox Theater. Ito yung station na malapit dun sa Rathausplatz. From the exit, maglalakad na lang tayo papunta dun sa market. So dito sa Vienna, sa elevator, stand on your right, walk on your left. And cute! Ang ganda rin ng mga trams dito sa Vienna, fam. Ngayon maglalakad na lang tayo papunta doon sa Rathausplatz. First impression, ang ganda ng Vienna. Wow! As a Filipino, nakakamangha din siya. Kasi makikita mo kung gaano kaganda yung transport system, yung tram, the U-Bahns, yung trains. Tapos yung mga buildings na unang nakita ko, ang ganda. Look at this building. Oh. Wow! So itong building pala na ito is the Austrian Parliament Building. Grabe, ang ganda ng kanilang Parliament Building. Mag-picture tayo dito sa harap. Ganito karami yung tao ngayon kasi Saturday, di ba? Daming tao, no? Grabe, ang ganda na sa part na to. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ang ganda ng mga pailaw nila. Christmas lights. We can see na yung town hall mula dito. And meron silang ice skating rink. Fam, ito na. Narating na natin ang Christmas market nila. Wow! Wow! Just wow! Ang ganda. Ayan siya. So, yan yung malaking arko niya. Tapos, we can see a carousel mula dito. Tapos, background yung town hall. Napakaganda. Wow! Ayan na siya, napakaganda. So one of the iconic spots dito, fam, is the gifted Christmas tree. Yun yung Christmas tree na nasa gitna mismo ng Christmas market. Tradition dito sa Vienna na lahat ng different provinces magdo-donate dito ng gifted Christmas tree every year, every Christmas market. And itong Christmas tree na nandito for 2025 Christkindl Market is mula sa Tyrol province ng Austria. Also, fam, isa sa mga iconic spots din dito is the heart tree. Isa siyang malaking maple tree na nilagyan nila ng maraming hearts as a symbol of love. So patawid ako ngayon dito sa kabila para mapicture natin ang buo yung facade ng Christmas market. Ito na siya. Ito na ang kabuuan ng arko mula dito sa kabilang side. Ang ganda. Okay, halika na. Pasok na tayo. Ngayon, tingnan natin kung ano yung mga stalls na nandito. So, ito yung unang stall na nakita ko. Bio-Wurst Manufacture. So, dito, since siguro main market nga ito, no, may mga English translation yung mga signages nila. Ayan, no, nasa baba. Organic bratwurst, organic chili cheese, organic cheese Kransky. So, at least guided yung mga English-speaking people kung o-order. Ayan. Parang ito yung unang Christmas market na na-visit natin na may mga English translation, complete yung menu. Sige, mag-try naman tayo, fam, ng kanilang Kasser Crane or ang kanilang Organic Kransky, 9 euros. I noticed na medyo mataas din yung price ng mga sausages nila dito. Kasi sa mga nakalaang markets na na-visit natin, di ba, 5 euros, 6 euros. Dito, 8, 9, 12. So we got our organic cheese Kransky. First observation ko yung tinapay is halos katulad na nung footlong sa atin. Let's try it. Yung lasa niya, fam, lasang cheese dog na sa atin. Ganon. Masarap. Hindi ko pinalagyan ng ketchup and mustard. Mayo lang. Yung sausage niya, iba na rin siya kung i-compare sa bratwurst na nakain natin. Yung bratwurst kasi pag kinagat mo may lutong eh. Ito, wala na siyang ganon. Mas malapit na talaga siya sa cheese dog sa atin. Ganon. Pero I must say, mas cheesy and mas juicy itong Kransky dito. Tingnan nyo, sa sarap ng mga pastries nila, oh.
Ito parang may chocolate, tapos may pistachio. And then parang may donuts pa sila. May tiramisu pa dun. Para siyang bakery dito. Galing oh. Tapos meron silang, ano yun? Design lang pala. Kala ko doon talaga nila niluluto. Yan yung stall nila. Patok sa mga bagets. So, ang Krapfen pala ay donut. So, itong mga tinda nila na ito ay mga donuts. So, tinranslate ko tong maroni, rollchen nila. Yung rollchen ay rolls. Maroni ay chestnut. Ayan, chestnut rolls. Ito naman, pistachio rolls. Try natin itong chestnut rolls na may chocolate. 4.9 euros. Okay, tabi tayo para matry natin to. Alam mo yung mga biscuit na bilog sa atin na nabibili sa Bacolod in Iloilo, di ba may bilog na biscuit doon? Ganon. Tapos ang palaman niya, parang pinulburon na chestnuts na may chocolate coating. So yeah, good to try pero sakto lang for me. Ito pala yung ice skating area nila. Pakita ko sa inyo. So paikot pala siya. Ayan o. Galing. Pag nakakita ako ng mga nag-ice skate, natutuwa ako. Kasi never ko talaga natutunan yan. As in, nadudulas talaga ako. So, meron din silang Glühwein. Pero, marami pa silang mga drinks dito pa. May punch din. Ayan o. Ayan o. Cherry punch, orange punch, berry punch, mulled wine, royal punch, hot aperitivo, hot gin. Yan, iba't iba yung drinks nila. So, maraming options, no? Or baka sa mga previous na na-visit natin, marami din naman. Pero yun nga lang, wala kasi mga English translation yung mga nauna natin puntahan. Kaya medyo mahirap siyang basahin. Pero ngayon kasi kita natin yung English translation eh. So, yeah. Yan yung mga pwedeng drinks na itry. Medyo challenging lang ating Christmas market experience ngayon. Kasi fam, ang dami talagang tao as in. Kasi nga, maybe it's Saturday. Tapos, mag-holiday daw dito tomorrow and day after tomorrow. And dito, napansin ko, parang medyo commercialized na siya. Yung vibe niya is not the local vibe na na-experience natin sa mga previous Christmas markets. Maybe because sobrang dami ng foreigners. Parang kadalakad ko, mas marami yung naririnig ko nag-i-English, ganun. Anyway, narating na natin ang town hall. Ang ganda naman ng kanilang town hall. Tinignan ko tong manor. Ano siya? Parang chocolates. Chocolate manor wheel. Ayan. Iba't ibang chocolates. Pwede rin pampasalubong. May kakao din sila o chocolate drink. Ito fam, tingnan nyo yung drink section nila. Punch and Glühwein, cafe, and hot chocolate. Parang ang dami rin mga international students dito. No? Kasi ang daming mga bagets tapos mga nag-i-English. Malapit na tayo sa Christmas tree. Sorry fam, parang hindi ako masyadong makalapit sa mga stalls. Hindi ko tuloy mapakita sa inyo. Kasi ang dami talagang tao. Ayan, may performance dito. Ang ganda ng Christmas tree nila. Ito ang kanilang nativity scene. Tingnan nyo fam kung gaano karaming tao ngayon as in. Para tayong na, hi! Para tayong nasa Divisoria. Ganun levels. Kasi talagang banggaan levels. Ganun. Na hindi ko pa na-experience sa mga previous markets. Pero masaya. Masaya yung vibe. Kasi nga, ang daming tao. Nakasarado siya. Ayan. Gusto ko pa naman sana hawakan. Ito may mga stalls na pwede natin lapitan. Teka. Mga wala masyadong tao. Ito mga pastries ulit. Tignan niyo yung pila nun sa drinks. Blockbuster. The Wiener Christkindl Market. Ngayon, lapitan natin ang kanilang heart tree. Ang ganda. Ang magical nung feels nung heart tree. Ito na ang kanilang heart tree. Wow, ang ganda. Halika, mag-try ulit tayong magtingin ng mga stalls. Ano to? So parang ikaw yung magbe-bake. Baking ingredients.
Ayan, may mga stalls na walang masyadong tao. Makakapag-video tayo. Ang ganda naman na ito. Ito naman ay bratfel or roasted apple. Ay, ito ang ganda. Mga Christmas decor. Maganda to pansabit sa Christmas tree, oh. White Christmas. Iba't ibang color din. Meron dong gold and red sa bandang dulo. Ay, magaganda yung mga pang-decor nila, oh. Yung isang ganito, 18 euros. Pangsabit sa Christmas tree, 13 euros. Ang bilis ng oras, alas 9 na ng gabi. Palabas na tayo, fam. Hindi tayo masyado nakapag-try ng mga food, no? Medyo challenging lang talaga. Bawi na lang tayo bukas. Medyo na-challenge lang din ako mag-video kasi nga ang daming tao. So yeah, bawi tayo bukas. Pag-try tayo ng mga food sa Christmas markets tomorrow. But at least for now, na-share ko sa inyo yung vibe dito sa Christkindl Market, no? Kahit na kaunti lang yung mga nakuha kong clips ng mga stalls. Pero at least na-experience natin yung pinakamalaking Christmas market dito sa Vienna. So, nandito na tayo sa room, fam. Time check, alas 10 na ng gabi. And I'm kind of feeling tired today. Alam mo yung kahit na bumiyahe lang naman tayo, nakaupo lang naman tayo sa bus, pero nakaka-drain din ng energy yung ganong kahabang biyahe. No? Kaya nung gumagabi na kanina sa market, sabi ko, ba't parang napapagod na ako? Ayun, so I think kailangan natin siyang ipahinga. Magpe-freshen up na ako, fam, at tayo magpapahinga na. Buti na lang naayos ko na lahat ng mga files kanina. Final checking ng vlog na gawa ko na kanina para wala na akong gagawin tonight. Mag-freshen up na lang at tayo ay matutulog na, no? So that's it, fam, for this vlog. Again, I'm so happy na nakarating tayo dito sa Vienna. One of my dream countries to visit, and napakaganda ng Christkindl Market dito sa Vienna, the main Christmas market. Yung nga lang, fam, sobrang daming tao talaga. Ang hirap pumunta sa mga stalls sa sobrang dami ng tao. But then again, I'm happy kasi kahit na ganyan, yung naabutan natin yung maraming tao, napuntahan natin siya. And nakita natin yung mga displays nila, grand displays, yung Christmas tree nila, the ark, tapos yung ice skating rink. Maganda overall, no? Gusto ko siya. Yun nga lang, challenge lang talaga sa sobrang dami ng tao. Pero kung titignan mo yung the overall vibe, happy naman, no? Happy and lively yung Christkindl Market dito sa Vienna. So for now, magpapahinga na muna ako, fam. Babawi tayo tomorrow, no? Hindi tayo masyado naka-food trip, wala tayo masyadong na-try na mga pagkain, inumin. Meron pa naman tayong whole day tomorrow dito sa Vienna. So tomorrow, ang gagawin natin, fam, is mag-explore tayo ng mga sikat na spots dito sa Vienna. And also, mag-visit pa rin tayo ng ilan sa mga Christmas markets dito para makatry tayo ng mga food nila. So for now, papahinga na muna ako, fam. Thank you so much for watching this vlog. Sana na-enjoy nyo pa rin yung vlog, no? Kahit nasaglit lang tayo doon sa Christmas market. So before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also, fam, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please paki-like nyo naman. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang yung subscribe button sa baba and malaking bagay na sa akin yan. So maraming salamat, fam, sa panonood ng vlog na ito. And I'll see you on my next Vlogmas. Bye! Good night!